Ayan, so welcome po sa part 2 ng ating tutorial. Example number 3, 2x squared plus 6x equals 0. So kung napapansin po natin, hindi na po siya katulad nung earlier example. So yung mga earlier example natin, yung quadratic term natin, itong may x squared, 1 lang ang kanilang mga coefficient. Okay? Ngayon, more than 1 na po ang mga coefficients natin. So this one is 2, this is 15. 'Di ba? Now, paano po ang approach dito? So, ganun pa rin po to guys, no? Medyo maiiba lang ng factoring. Kailangan din po nating i-take note dito na kailangan nating bantayan kung alin po dyan yung mas maliit na coefficient. So, halimbawa, meron tayo dito sa number 3 na coefficient 2 at saka coefficient 6. Sino po yung mas maliit sa kanila? Mas mababang value. So, si 2, right? So, si 2, yung pagbabasehan natin. Okay. Now, pagbabasehan natin. So, 2 tayo dito. Okay. Times, ano ngayon yung ita-times natin kay 2 para maging 6 ang product? Tama. That is 3. Okay. 2 times 3 is 6. Next, ano po ang ita-times natin para maging 6x? Tama ulit. Lalagyan natin ng x dyan. So, i-double check natin, no? 2 times 3, 6 times x, 6x. Okay? Next naman po is yung first term natin or quadratic term natin. So, ang unahin muna natin dyan is yung familiar na tayo, which is yung x squared. Okay? So, ano ba yung tina-times natin para magkaroon tayo ng x squared? So, that is x times x. Okay po? And then, so, x squared na tong dalawang to, ano na lang ita-times natin para makuha natin 2x squared? Correct. That is 2. So, i-double check natin. X times x squared times 2, 2x squared. Okay? So, pina-factor lang natin yan. Next, kailangan na po nating very good, mag-identify ng GCF. So, alin po dyan ang may kapareho? Si 2 ba may kapareho? Tama, may kapareho siya. So, bibilugan natin si 2. How about yung x? May kapareho ba siyang x? Okay, meron din. So, bilugan natin tong x. Bibilugan ko rin yung x sa kabila. Meron pa bang magkatulad? Okay, ang natira na lang sa pink ay x. Ang natira naman sa green is 3. So, hindi na sila magkatulad. Hindi na sila pwedeng bilugan. After nating mag-identify ng GCF, ano nang kasunod? Very good. Gagawa tayo ng parentheses na naka-equal sa 0. Okay? Sunod. Tama. Ilalabas natin yung magkapares. Ganun kasi, di ba? Pag magkapares, nagdi-date. So, nagdi-date sa labas. O, 2x. Nag-date na sa labas. Sinong naiwan sa loob? Siyempre yung single. Walang kapares. So, ano yun? X plus 2. Sorry. Hindi pala 2. Okay. That is 3. Single si 3. Okay. Next. Meron nang nasa labas. Meron nang nag-date sa labas. Merong naiwan sa loob. Very good. I-equate na natin sila sa 0. So, 2x equals 0. Or, ano yung second factor? Very good. X plus 3 equals 0. Okay po? So, yan din po yan guys. Ito si 2x. Ito naman yung x plus 3. Okay? Bawat isa sa kanila, in-equate natin sa 0. Okay. Now, let's deal first with the pink equation. Kasi ito po yung familiar sa atin. No? So, anong gagawin po natin dyan? X plus 3 equals 0. Ano pong gagawin? Tama. Ita-transpose natin or tawid bakod. So, positive 3 going to the other side of the equation, we have x equals, ano yung mangyayari kay positive 3? Change sign. So, negative 3 na po ang sagot natin. And this is our one of the solutions. No? Okay? Next is yung 2x equals 0. So, copy lang natin. 2x equals 0. Now,
I-notice po natin yung difference nung 2x0. Wait lang, burahin natin ito. Itong 2x equals 0 doon sa x plus 3 equals 0. Anong pinagkaiba nila? Napansin nyo ba na itong x plus 3, merong sign sa pagitan. Ito po. Ay, wait lang po. Meron pong sign sa pagitan. Ito, x, itong plus. No? May nakapagitna doon sa number at saka kay variable. Tapos, ito namang 2x equals 0, wala pong nakapagitna. Magkatabi lang sila. Okay? Nakita nyo na po? So, kapag po, take note po ito, pakisulat sa notebook. Okay? I hope kinokopya nyo po yung mga examples natin, no? Pinopost yung video, kinokopya yung example. Anyways, take note po, kailangan nakasulat sa notebook to. Kapag po, ang variable at number ay separated by a sign. Ibig sabihin, merong nasa gitna, no? Sa pagitan nila. May sign sa pagitan nila. Therefore, ang gagamitin nating method ay yung tawid bakod. Okay? Yung tawid bakod na kung saan, pag tumawid ng equal sign, nag-change ng, kung saan, pag tumawid ng equals, magbabago siya ng sign. Okay? Again, gagawin lang po ang tawid bakod kapag mayroong sign sa pagitan ng variable at number. Okay? Now, dahil dito sa 2x equals 0 ay walang sign sa pagitan, magkatabi lang sila. Okay? Ang gagamitin natin dyan ay, naalala niyo po ba yung extraction? Very good, naalala pa. So, divide both sides tayo. Saan po galing yung 2? Yung katabi ng variable natin. Ulit. I-divide natin siya both sides kung ano man yung katabi na number. Okay? So, this time, ang katabi niya po is 2. So, i-divide natin both sides by 2. Okay? And then, we can cancel. The second solution is x equals 0 divided by 2 is 0. Ito na po kanina yung sinasabi natin na zero product property na isa sa mga factors, okay, is equal to 0. Okay? Another example. Okay, pwede nyo pong i-pause para kopyahin yung example. Another example tayo, number 4, 15x squared minus 3x equals 0. So, ano nga po yung sinabi ko kanina earlier regarding po sa more than 1 coefficient? Pag mas mataas sa 1, kailangan nating tingnan kung sino yung mas maliit na number. Okay, so meron po tayong coefficient 15 at saka coefficient 3. So, sino po ang mas mababa? Si 3. Very good. So, siya yung magiging basis natin. So, magsusulat tayo dito ng 3. Okay. And then, isip tayo ng number na ita-times natin kay 3 na lalabas yung 15. Magiging product of 15 siya. Okay, very good. That is 5. So, 3 times 5, 15. Ito siya. Okay? Next. Ano naman ngayon ang factor ng x squared? Ano yung tina-times natin para magka-x squared? Very good. 2x. Sunod. Minus. Ano naman po ita-times natin para makakuha ng 3x? Very good. 3 times x equals 0. Alrighty? Susunod na step. Very good. Identify the greatest common factor. So, tingnan natin kung ano yung magkakapareho. Si 3 ba may kapareho? Ayun, may kapareho. So, pwede natin siyang bilugan. Okay. Next. Si 5 ba may kapareho? Wala. Deadma lang. Si x ba may kapareho? Yes, may kapareho. So, bilugan natin yan. Bilugan natin to. Okay. Iurong ko lang to konti. Okay. Now, pansinin po natin na yung second term is nabilugang pareho. Okay? So, paano yan? Pareho silang lalabas. Okay? Anong mangyayari dun sa second term natin? Okay, take note. Take note. Kapag po, nagkataon na nabilugan nating pareho
okay, yung term, yung mga factors ng term, doon na po yung time na mag-a-add tayo ng number 1. Okay. Actually, nandiyan naman siya, naka-invisible lang, no? So, this time, isusulat natin siya visibly. Visible na po. Gagawin natin siyang visible. Okay, bakit po kaya ganun, ma'am? Okay, try natin i-times to, guys, ha? 3 times x is 3x. Times 1, 3x pa din. So, etong 3 times x times 1, the same product pa rin. Factors pa din yan ng 3x. Okay? It's just kailangan nating isulat yung 1 kasi po, nabilugan natin yung mga factors, parehong factors. So, walang maiiwan. So, magsusulat tayo ng 1 para may maiiwan. E1. Okay. Now, nabilugan na natin yung greatest common factor. Ano nang kasunod? Very good. Gagawa na tayo ng parenthesis equal to 0. Ano po ang isusulat natin sa labas? Ano yung mga nabilugan? Very good. 3 and x. Sa loob, ano po ang hindi nabilugan? Sa pink side, meron tayong 5 at saka isang x. Okay? X po to. Ayan. And then, minus. Doon naman sa green terms, okay? Ano yung hindi natin nabilugan? 1. So, lalagay tayo ng 1 dito. Okay po. Next. Tama. Ihihipolay na natin. First factor. Dito natin siya isusulat. So, first factor, 3x equals 0. Or, 5x minus 1 equals 0. Next. Solve muna natin yung blue equation. So, 3x equals 0. We, very good, divide both sides by, ano yung katabi ng x? Si 3. So, si 3 mismo yung i-divide natin both sides. Cancel. Okay, x equals, what is 0 divided by 3? Tumpak, that is 0. So, the first solution is equal to 0. Next, 5x minus 1 equals 0. 5x minus 1 equals 0. So, kopyahin lang natin. Okay. So, kailan nga ulit tayo magpapatawid ng bakod? Tama. Kapag may nakita tayong sign sa pagitan ng number at letter. So, ito yon. Ito yon, guys. Itong sign na to. Okay? So, therefore, yan po ay patatawirin natin ng bakod. Okay? So, sino yon? Si negative 1 yun. Tatawid siya ng bakod. Doon siya pupunta. Okay. So, sa left side, meron tayong 5x na maiiwan equals, si negative 1, tumawid ng bakod. Okay. So, magiging positive 1. Gets po? Next. May katabi pa. Ayun. May katabi pa yung variable x natin. So, hindi pa yan simplified. No? Hindi pa yan na-solve. So, paano nga ulit pag magkatabi lang yung variable at saka number? Very good. We divide both sides by the coefficient of the variable. So, yung variable natin, ang coefficient niya is 5. So, di-divide natin both sides sa 5. Okay? Then, we cancel this out. X equals, ito kanina maraming na-confuse, no? 1 divided by 5. Kung ang sagot mo ay 5, aba, mali yun. Okay? Let me explain. Magkaiba po si 5 divided by 1, hindi siya equal sa 1 over 5. Magkaiba yan, guys, ha? Pagpalagay natin, pera yung 5 pesos. Ay, pera yung 5 pesos. Pera yung 5. So, i-consider natin siya as 5 pesos. Yung 5 pesos daw, i-divide natin sa 1. Anong quotient? 5 hatiin sa isa, the answer is 5 pesos pa din. Kasi wala naman siyang kahati. Siya lang ang may-ari ng 5 pesos. So, mag-isa, 5 pesos ang kanya. Now, dito tayo sa second. Okay? 1. So, ang katumbas nga sa pera natin, 1 peso. Okay?
1 peso. Ang arte ni Ma'am peso. Okay, peso. Sige, Tagalog. 1 peso. So, ang 1 peso daw, hahatiin natin sa 5. Magkano? Kung ang sagot mo ay 20 cents, tama ka. Okay? Cents na lang, centavos na lang ang paghahatian ng 5. Centavos na lang yung mapupunta doon sa 5 maghahati. Okay? So therefore, ang sagot sa second solution natin is 1/5. Okay, bakit po 1/5? Kasi po ang 1/5 is the lowest term na po. No, hindi na natin siya pwede pang i-simplify further. Yan ay yung pinakamaliit na version niya. So, therefore, we can declare that x equals 1/5 is the other solution of the equation. 15x squared minus 3x equals 0. Wow, ang haba ng explanation ni ma'am. So, I hope nalinawan tayo. Kung hindi naman tayo nalinawan, feel free to ask your friend who attended the class today, kanina po, no? This afternoon. Baka po nalinawan siya at mas papaliwanag niya sa inyo ng maganda. Okay? So, as your practice po, take a break. Kindly pause the video and then play it again when your solutions are ready. Alright? Okay? So, hindi ko po i-reveal yung sagot dito. Okay, bakit po? Kasi po, yung ibang classmate natin, hindi pa nakakasagot sa practice na to. I mean, kanina, hindi namin natapos yung check. Hindi namin siya na-check, no? So, hindi ko i-reveal yung sagot. But, ito po ay magiging seat work ninyo. Okay? Pwede nyo po itong kopyahin na ngayon para sagutan. Especially ang gold, AU. No? So, kanina po, umabot na po kami sa seat work. Ayan, and pati ata iron. Hindi ako sure kung umabot kami sa seat work with silver. Pakitanong na lang po yung classmate natin. Also, sa HG, sa mercury po. Okay? But anyways, isa lang naman ang seat work. So, pwede ka na mag-advance ng sagot kung ikaw po ay ready nang sumagot ng seat work natin. Okay? So, that is, ano pa ba? That would be all for today. So, see you po sa next class natin.